What's up guys, welcome back for another video. I'm Roldy Moore again. First of all, if you are new to my channel, please support me, subscribe and click the notification bell so you will be notified on my next and future videos. In this video guys, samahan nyo ako maglinis dun sa paglalagyan ko ng mga bibe na binili ko. Bumili ako guys ng bibe, 5 pieces sila. And yun, nilagay ko muna sila sa small fence pero lilinisin ko na yung area kung saan ko sila ilalagay. Kaya samahan nyo ako guys. And yun, papakita ko na rin sila. Kaya naka-jacket ako ngayon guys kasi maglilinis ako. So yun, papakita ko muna sa inyo guys yung mga bibe na nabili ko. So ito guys yung mga binili ko na bibe. Ayan, 5 pieces sila, 100 pesos each. Mga bata pa yan, like mga 2 months. May binibenta naman guys na breeder, pero 700 yung lalaki or yung barako. Tapos 400 naman yung inahin or yung babae. So yun, namili na lang ako guys. Bumili na lang ako ng tig 100 pesos each. Yan, pero hindi ko pa alam guys yung gender nila kasi parang magkakamukha sila. So yun, dyan ko muna sila guys nilagay. Yan, mga 2 days pa lang sila dyan. And mukha silang gutom guys pero pinapakain ko sila. Kaya bumili ako ng mas bata guys kasi maraming palay dito. Kapag nagpapakiskis, pwede mong bilhin yung darak or magbayad na lang para makuha mo yung darak. Ito guys yung pinapakain ko sa kanila ngayon. Ayan. Kung nakikita nyo guys yung mga white, yan yung mga bigas guys. Marami pa siyang bigas. Yan. Kakabigay ko lang guys ng pagkain kanina. Naubos nila agad kasi malakas talaga silang kumain. Malakas talagang kumain yung mga bibe. So yun, tsaka tubig guys. Hindi dapat sila nawawalan ng tubig kasi malakas din silang uminom. And papakita ko guys yung area kung saan ko sila ilalagay. And meron kasi yun guys na 2 hangganan. So kailangan kong bigyan ng 2 harang sa magkabila. And ito yung gagamitin ko, steel matting. So yun, papakita ko guys yung area kung saan ko sila ilalagay. And ito guys, doon kasi sa isang side parang sira yung bakod, kaya bibigyan ko nito na harang. Para minsan kasi guys may nakatanim kasi guys na bayabas dun sa area. Kaya minsan yung mga bata pumupunta doon and pumapasok sa bakuran. Kaya yun, sakto doon ko ilalagay yung mga bibe. Kaya kailangan kong bigyan ng harang. So punta na tayo guys doon. And ito pala guys yung mga isda ko. Okay pa naman sila. Yan, naglipat ako guys ng lalagyan. Nilipat ko sila sa mas malaki, lalo na yung mga marami. So abangan nyo guys yung video ko kung saan ililipat ko yan dun sa taas. Kasi guys kapag umuulan dito, pupunta yung lupa or umaagos kasama ng tubig yung lupa guys or yung buhangin. So yun, abangan nyo guys yung video ko na ililipat ko sila dun sa taas. So ito guys yung area, marumi pa or marami pang kalat, especially yung mga tuyong dahon. Ayan guys, lilinisin ko rin to guys yung area na yan, pero hindi ko dito ilalagay yung mga bibe. Dito ko sila guys ilalagay. And ito guys yung tinutukoy ko na sira na bakod, pero bibigyan natin ng harang yan. Tapos ito guys yung area kung saan ko sila ilalagay. Yan, hangganan guys yung doon, kaya kailangan kong bigyan ng harang para hindi sila pagala-gala guys kasi marami ding aso dito. And mabagal lang tumakbo yung mga bibe. And malapit din sila guys kung saan lumalabas yung tubig, kung saan pwedeng umagos yung mga kanin kapag natatawa ako guys. Pwedeng umagos yung mga kanin kapag naguhugas ng pinggan. So yung tubig naman dito guys, hindi naman siya sumusobra kasi aagos din siya dito sa mga saging.
So yun, maluwang din to guys. Nag-alaga na rin ako last time ng bibe dito. Dito ko rin sila nilagay. I think 13 pieces yon. Napalaki ko naman sila guys, tapos in-out ko rin kasi yun, masyado na silang malaki and pour out na. And nangailangan din ako guys nun. So yun, tsaka kapag guys sobrang dami nila tapos maliit lang yung space, bumabaho guys yung area nila, parang umaasim lalo na kapag pinapakain mo darak. Kaya yun guys, sa tingin ko naman guys sakto yung 5 dito. Ayan, pero balak ko pa silang dagdagan guys ng mga breeder age kapag nagkapera ulit. So yun, ito guys yung lilinisin ko ngayon. Kasama guys yung sasagingan doon, yung pinakita ko kanina. And yung dito sa kabila, kailangan ding tambakan to kasi masyado nang lumalim. Kinakalkal din ng mga manok. Marami din kaming manok guys, kaya yun, yung mga manok guys okay lang naman na pag-alagala sila kasi maluwang naman yung bakuran, tsaka mabilis naman silang tumakbo. Hindi sila masyado, or hindi sila agad mahuhuli ng mga galang pusa or aso. So ito guys, lilinisin ko rin to. And samahan nyo rin ako guys na ayusin yung ipanghaharang ko dito para hindi sila makalabas. And sa tingin ko guys, napakaluwang na yan. Saktong sakto dun sa 5 pieces, and maliliit pa lang naman sila. So yun, yung mga tuyong dahon lang guys, tsaka kalat yung aalisin ko. Yung mga halaman na to, yung like yung bayabas, papaya, tsaka yung yun, malaking bayabas yun guys. Tsaka itong mga kamoting kahoy, matagal na dyan yan, pero hindi ko sila aalisin guys. Parang silungan din kasi nila yan. Although may silong din naman dito sa taas, pwede nilang maging silungan kapag umuulan, punta sila dito. Pero ito guys, kumakain din kasi ng mga dahon-dahon yung mga bibe, parang manok. Kaya ito lang yung aalisin ko. So yun guys, isi-set up ko lang yung camera, tapos umpisahan ko na yung paglilinis. Kung napansin nyo guys, ito may mga bato dito. Ito guys is ilalagay ko sila doon para maging patungan nung kahoy ng pambakod. Yung pinakita ko guys doon, yung pinakita ko na may yero, para matakpan tong sira na or basag na bakod. So yun, kasi guys kapag nasa lupa yung kahoy, lalo na kapag nababasa yung lupa tapos mabababad yung kahoy, madaling masira yung kahoy guys or mabulok. Kaya pagpapatungin ko yung dalawa, tapos ipapatong ko yung kahoy. So yun guys, i-set up ko lang yung camera para makapaglinis na. Ayan, sobrang dami guys ng basura, lalo na yung mga tuyong dahon. So yun, pati guys ito. So wait lang guys, i-set up ko yung camera. Kapag pala guys, pagkatapos kong linisin yung area na to, ilalagay ko lang sa batya or sa malaking palanggana para hakutin, para ilagay dun sa basurahan. Kasi guys, may kartilya naman dito pero wala siyang dadaanan. And kapag sobrang bigat guys, is babaon lang yung gulong ng kartilya. So yun, kaya hakutin ko na lang gamit yung malaking palanggana or malaking batya.
So yun guys, nalinis ko na yung mga basura or nahakot ko na yung mga basura guys. Ngayon gagawin ko is tatambakan ko tong gilid na to kasi masyadong malalim. Tsaka papantayin ko. Pero hindi naman guys yung kapantay ng batong to, yung linya. Papatagin ko lang guys yung mga masyadong malalim na parts. So yun, tatambakan ko siya guys ng buhangin. Tapos pagkatapos nun is gagawa na ako ng harang dito sa magkabila gamit yung steel matting na pinakita ko kanina. Tapos ko nang tambakan guys yung pangharang na yung gagawin ko ngayon, yung pangharang dito sa magkabilang wakas ng area na steel matting yung gagamitin ko. So yun guys, tara. Tingin ko guys, doon sa kabila ko ilalagay ito. Kasi yung isa buo lang siyang ganito, hindi ko siya dinagdagan nito. And ito sakto lang siya guys dito, kaya susubukan ko tang ilipat doon sa kabilang side. So ito guys yung magiging itsura ng side na to. Saktong sakto guys itong nabuo kong pangharang, yung dinutungan ko na steel matting. So yung gagawin ko ngayon guys is maghukay ako sa ilalim para magkaroon ng poste dito. Magtatayo ako ng poste doon, tsaka poste dito. And yung dito naman guys is isasara ko totally to. Hindi ko bibigyan ng pinto. Kasi guys yung magiging pinto nito is yung dun sa dulo. So yun. Pero sa tingin ko guys kulang yung steel matting na to. Yung isang steel matting kulang. Pero may naisip na akong paraan guys. So ito guys, kinawit ko muna sa alambre. Tapos pinantukod ko yung kalaykay para tumayo. Para pag naguhukay ako, masukat ko na agad. And may siwang dito guys, pero wala namang problema yan kasi pwede ko naman bigyan ng bato yung i-stack ko sa isa't isa. Yung pagpapatong-patungin ko guys yung bato para maging masara yung dito sa gilid. So yung gagawin ko ngayon guys is kukuha muna ako ng kahoy na pang poposte dyan, tapos maghuhukay na ako.
So ayan guys, tapos na, nakabit ko na yung mga parang poste or support para sa steel matting. Yung gagawin ko ngayon guys is itataas ko tong steel matting, iangat ko ng konti sa lupa para hindi siya directly na nakadikit sa lupa guys, kasi mas madaling mangalawang or mas madaling makalawang na to guys, pero mas mapapabilis yung pagkalusaw ng bakal guys kapag nasa ano siya ng lupa. Kasi guys, lalo na kapag tag-ulan, laging basa yung lupa guys, tapos mabababad yung steel matting, nababaon sa lupa. Kaya iangat ko siya guys kapag tinali ko na siya sa mga poste or support na to. Tapos kung may space sa ilalim, dito sa ilalim magkakaroon ng space, bibigyan ko ng mga basag na bato guys or basag na semento. Marami kasi guys na ganyan dito sa amin. Kukuha ako para ilagay sa ilalim nito. So yun guys, ngayon guys is aayusin ko naman yung sa kabila. Yung gagawin ko pala dito guys sa dulo is dito sa kabilang side, dahil maayos na yung sa kabila doon, yung dito naman, yung gagawin ko guys is maglalagay pa rin ako ng poste dito. Tapos ito, isasagad ko na dun sa dulo, iaalambre ko dun sa parang poste na bato. And sinukat ko kasi guys, kulang lang ng napaka konti dito. So yung gagawin ko ngayon guys, may spare pa or may sobra na steel matting doon na nakatabi. Maliit lang yun guys, pero sakto naman dito. Gagawin ko guys is maglalagay ako ng poste doon, and maglalagay din ako ng poste dito para matibay guys yung pagtayo ng steel matting na to. So yun guys, yung pinto guys is magiging ganito na lang. Nakaangat tong steel matting guys, nakaangat din ng konti tulad nung nandun sa dulo. Tapos kapag pupunta ako dito sa loob is hihilahin ko lang to guys na parang pinto din na ganyan or parang tarangka. So yun guys, kukuha ko ngayon ng pamoste dito, and pagkatapos nun is iaalambre ko na yung mga yan, iaalambre ko na to tsaka yon sa mga poste. Tapos kukuha na ako ng mga bato para ilagay sa ilalim para mawala yung space kung saan pwede silang makalusot. So yun guys, kukuha muna ako ng pamoste dito sa isang side.
Natapos na guys yung harang sa side na to. Yan, sa tingin ko guys hindi naman matutumba yan kasi bibigyan ko pa ng support yan para hindi matumba yung patong-patong na bato na yan. Tapos guys, natakpan ko na rin yung siwang dun sa gilid, and bibigyan ko rin ng support yan na poste dito sa gilid tsaka dun sa loob para hindi matumba kasi sobrang taas guys, tsaka baka kapag binangga lang ng konti is matumba. Tapos guys, yung sa kabila hindi pa tapos, kailangan ko rin bigyan ng harang doon sa ilalim. May natira pa naman dito guys, medyo marami pa to kaya ililipat ko doon. So hindi ko na isasama guys sa video yung paghahakot ko nito, pero isasama ko guys yung paglalagay ko doon sa ilalim kapag ilalagay ko na. So yun guys, babalikan ko kayo. So ayun guys, nalagay na yung pangharang na nilagay ko para dito sa sira na bakod.
And nagpatulong lang ako sa kapatid ko, siya yung nagbi-video ngayon. So yun, tapos na guys yung area kung saan ko ilalagay yung mga bibe. Tapos guys, nag-ready na rin ako ng darak para pagdating ko dito mamaya, pagkalipat ko ng mga bibe guys, bibigyan ko na sila ng pagkain dito. So ngayon guys, samahan nyo ako, kukunin natin yung mga bibe dun sa fence. So ito guys yung mga bibe. Gagamitin natin guys yung timba para malipat natin dun sa likod. And pagkalipat natin ng bibe guys, babalikan natin yung mga lalagyan ng pagkain tsaka yung inumin. Nababas guys yung isa. Tignan nyo guys kung gaano kaliit yung mga pakpak nila. So yun guys, So ngayon guys, balikan naman natin yung lalagyan nila ng pagkain tsaka inumin. So guys, yung lalagyan nila ng pagkain, paso tsaka pinatong ko siya sa takip ng timba kasi guys natatapon yung pagkain. Tapos ito guys yung maliit na palanggana kung saan sila pwedeng lumangoy tsaka maligo. Dito na rin sila guys umiinom. Kakapakain ko lang sa kanila guys kanina pero gutom na naman sila. Kaya yun, nagready ako agad ng darak para sa kanila. So yun, that's all for this video guys. Salamat pala sa kapatid ko na tinulungan ako magbuhat nitong pangharang sa sira na bakod. Kasi guys, kapag lumaki yung mga bibi na to, nakakalipad din sila. Pero yung gagawin ko guys is gugupitin ko yung pakpak nila sa kalahati. Yung balahibo lang naman guys yung gugupitin, hindi yung pakpak. So yun, that's all for this video guys. Thanks for watching. See you to my next video. Raldimore signing out.